Di na ako papayag pang ipahiya mo. Dahil kung hindi, hindi ko alam kung anong pwedeng gawin ko sa'yo. Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Dahil sa naging pagsiselos ni Dr. Carlos Benitez, ay hindi na nga naging maganda ang kanyang pakikitungo kay Lynette. Palagi niya itong kinokontrol at bawat kaibigan na lumalapit dito ay agad niyang tinatanong kung saan sila pupunta. Maging si Dr. Annalyn Santos nga ay hindi agad-agad nakakaalis kasama si Lynette dahil ayaw na ni Dr. Carlos Benitez na maulit ang pangyayari noon na nagpaalam si Annalyn at isinama niya ang kanyang mga magulang. Simula nga noon ay nakita na nga ng mga tao kung gaano kahigpit at kasama ang ugali ni Dr. Carlos Benitez. Hindi na rin maganda ang pakikitungo ni Dr. Carlos kay Annalyn, maging sa trabaho ay pinapakita nito na siya ang superior. Makailang beses niya na rin sinaktan si Lynette dahil sa pagkaparanoid niya na baka nakikipagkita ito kay Dr. Tanyag. Napapansin naman na noon ni Dr. Annalyn Santos na masyadong kontrol ni Dr. Carlos Benitez si Lynette sa mga lakad nila. Subalit ngayon ay malala na dahil may pananakit na nga ginagawa si Dr. Carlos Benitez. Samantala, sinubukan naman ni Dr. Javier na pagsabihan si Dr. Carlos sa kanyang mga kilos at galaw at pakikitungo kay Lynette. Subalit, tila ba parang ayaw nitong makinig sa kanya dahil pakiramdam niya ay may kasalanan sa kanya si Lynette, Annalyn at Dr. Tanyag. Pinarealize naman sa kanya ni Dr. Javier na kung merong mang may kasalanan sa kanila ay siya yun at hindi si Lynette. At ang nakakalungkot pa ay mas malaki pa ang kasalanang nagawa niya kaysa sa mga ito. Dahil sa mga pasa na meron si Lynette, ay kinumbinsi nga ni Dr. Annalyn Santos na sampahan na nila ng kaso si Dr. Carlos Benitez dahil sa mga ginawa nito sa kanya. Hindi rin nakalain ni Dr. Annalyn Santos na hindi lang pala masama ang ugali nito, kundi nananakit pa.